So, kamustahan muna tayo. Trisha May Nicole. Ano ha, wag na kayong mag-off ng cam ha. Open cam na lang na lahat tayo. Ha, para mas maganda yung ating pagkakamustahan at yung ating pag-feedbacking. Ha, wag na mag-close ng cam. Ayan, ayan. Trisha May Nicole. Parang nag-connect pa si Trisha May Nicole. Ano? Reconnecting siya. O, Trisha, kamusta? Ang pagsasagot ng module. Nawala si Trisha. Rain muna, Rain. Kamusta ang pagsasagot ng module? Naman po, sir. Okay lang. Ano, last 2 weeks na lang yan. Ano, kaya tapusin na lahat yung mga hindi natapos at dapat tapusin na ano para maipasa na lahat. Ashley, kumusta ang pagsasagot ng module? Ayos lang po, napapaskip-skip ko yung iba pong module. Yung ibang taga Lasaan, Silangan Lasaan, hindi ko nailagay yung na-checkan ko. Ano kasi nakuha agad ng Lasaan yung box ay naglalagay pa ako. So yung sa iba, yung sa Malinaw, may na-receive kayo, na-checkan ko na. Sa mga taga Malinaw. Meron, Trisha. Sir, naibigay niyo na po. Leia Jane, meron. Yung na-checkan ko na. Po sabi niya, sir? Yung mga na-checkan ko na, di ba may yung pinakaunang pinasa nyo, na-checkan ko na yun, isinama ko na yun sa inyong... Sir, nga po, kasi wala pong total na score. Oo. Hindi ko talaga nilagyan pag kayo bibilang ng score. Ano, para malaman nyo. Up to ano po yun? Alin? Yung pong mape. Yung sa kung 1 to 10 yung magiging score nun. And then kapag yung essay ang sagot, kada isang check nun, 1 point lang din. Okay. Next. Ira and Ara, kamusta ang pagsasagot? Oh, Ira muna, Ira. Ayan. May pagpili ako dito, yung mga sinagutan nyo, meron yan, nakalista yan dito. Kaya kung may mga hindi pa kayo nagagawa simula ng week 1, so nakalista yan dito sa akin. Okay, lahat yan ng learning task. Okay. O, Ira, kamusta ang pagsasagot ng module? Tabi ng heart. Ang dami pang hindi nakakapagpasa ng sa physical fitness test. Anong kailangan nyo ipasa yun? Sa PE, physical fitness test. Okay. Iba din, hindi ko na naman. Merong inano ko na lang. Leia J. Okay na? Kayla. Parang ang tahimik ni Kayla ngayon. Parang ang tahimik ni Kayla. Ay, kasi pinasagot ako. Okay, sasagot pa, sir, ako. sige. Magsimula na tayo ng ating feedbacking. So simulan natin. Yung week talaga na ngayon ay para sa health. Okay? So medyo madami na ba yung sinasagutan nyo sa health? Kasi last week na yan. Last week yan ng health. I-share screen lang ako. Yeah. Okay, so week 3. Magsimula tayo sa week 3. So yan, week 3 mula week 8 na yung gagawin nyo ngayong week. Pero pagdating naman kasi dun sa music, ilan na, Kaya pwede nyong i-extend yung time nyo sa health next week. Kasi yung sa music naman, kakaunti na yung gagawin nyo dun. 1 week na lang yung naandun, isang lesson na lang yung gagawin nyo sa music. Okay, dito talaga sa health yung madami-dami. Okay, so the nature of environmental issues. So, learning task number 1. So, sasagutan nyo dito yung poem. So may poem dito. Ang pamagat is what you can do. So, siguro naman nabasa nyo na yung poem na nakalagay dyan. Okay, so, yan. After nyo mabasa yung poem, sasagutan nyo yung guide question. Okay, so meron tayong guide questions na yung question na yan patungkol dito sa poem na binasa nyo.
Okay, so mabilis lang Sir. yun. Ano? Sir, Question? sa Sige, question. Kailan? Sir. Yes, kailan? Sir, doon po sa guide questions, pwede po sa papel na lang sagutan yon. O Sa kung papel hindi, na lang po ako nagsagot ay. kung hindi ka siya dun sa answer sheet, pwede din. Sige, sa papel nyo nasagutan. Okay, kung mahaba yung isasabit nyo, sige, pwedeng sa answer sheet nyo nasasagutan. Next. Loading task number 2. Dito naman sa task 2, ang gagawin nyo is, merong binigay dyan na 6 na environmental problem. So, yung environmental problem na yan, ay sasagutan nyo kung ano yung cause o human activity niya. So, saan kayo mamimili ng sagot? So, dito sa tatlong yan, cutting down of trees, kaingin, and illegal logging. So, ano ba yung cutting down of trees? So, pagpuputol ng mga puno. So, halimbawa, gagawa sila ng isang subdivision, puputulin yung mga puno. So, yun yung cutting down of trees. So, ano naman yung kaingin? Rain, ano yung kaingin? Sa pagkakaintindi mo? Ay, nawala si Rain. Sir, Sir, hindi ko po kaingin? alam. O, ano yung kaingin? Sino may alam? Sir, Ako, nag-search sir. ako. Ako, sir. O, sige. Ira and Ara muna. Yung ano, sir, yung nagsunog, parang ganon. O, At nagsunog saka na. yung ano, sinusunog yung mga puno. Tapos yung mga ano, Ano pa? O, Kayla, ano pa? Sir, ako. O, tama Sir, din. yun Tama yung si ano. Ara, nagsusunog. O, Kayla. Ito nga po, yung susunugin yung buong kagubatan para ma-clear yung mga puno. O, tama. Yun na Ano? yun. Parehas Kaila tayo. buong kagubatan. O, pwede yung part lang ng kagubatan. Pwede. O, pwede yung buong kagubatan para maging sakahan nila. Ano magiging sakahan O, nila? di ba, sir? Pwede yun na lang. Ano, so halimbawa sa palayan, hindi lang sa kagubatan, ano, halimbawa sa palayan din. So gusto nilang gumawa ng palayan. So ang daming puno na nakaharang. So gagawin Para nila, mas madali. yun yung mga puno na ano, Kaingin. so, kaingin yun. And then illegal logging, ano naman yung illegal logging? Sir, para pare-parehas lang naman niya sa puno lahat ay. Oo, lahat ay pagpuputol ng puno. Ano, pero yung illegal logging kasi pinuputol nila yung puno tapos pinagbibili nila yung mga logs nun. Ano naman? Ano po ba yung ginagawa doon sa cutting down of trees? Di ba, binebenta din naman? Minsan pinuputol lang nila para para gawing panggatong, ganun. Pinuputol nila para Okay. gawing panglagay sa bahay. So itong illegal logging kasi ang daming puno na puputulin diyan. Hindi lang isa. So buong part din ng isang forest pinuputol nila. Ayun nga, illegal yung kanilang ginagawa kasi yung mga Bata puno pa na yung yun, puno. yung mga puno na yun, matagal lang nakatanim doon. Tapos bigla nilang puputulin na walang permiso doon sa mga opisyalis na dapat makakaalam ng pagputol na yun. Okay. So yan. Dito sa tatlong yan, sasagutan nyo sa learning task 2 kung ano yung cause niya. Halimbawa, deforestation. So ano ba yung cause o human activity na saninang deforestation? So, Sir, paano kapag pwede lahat? o di, pwede nyo isagot lahat. Okay po. So pwede nyo isagot kung sa tingin nyo ay pwede lahat dun sa environmental problem na yan. Okay, next. Malinaw na ba dyan sa learning task 2? Sino yung bagong pasok natin? Si Roxanne? Mhm. Good afternoon, Roxanne. Next. Learning task 3. So choose one environmental problem. Saan kayo pipili ng environmental problem? Ashley, Yung saan ka mamimili ng environmental problem? Ay, nawala na din si Ashley.
Taas. Trisha. Ayan, sir, yung mga deforestation, yung air Ayan. pollution. Ano dito sa box Yun na nasa doon. itaas? Dili. Diyan kayo mamimili ng environmental problem. And then, illustrate human activity that cause this problem. So, dito din. Dito kayo mamimili din dyan. And then, write to Sir, paano po yung paragraph. illustration? Isusulat mo lang. Ano hindi mo ida-drawing? Ibig sabihin yung Kala ko illustration, i-illustrate mo o isusulat mo yung naging human activity na cause nitong mga problem na pinili mo. Sir, Ano dapat hindi po ay ida-drawing? pa-sentence form din o pwedeng basta lang namin isulat na kaingin? Ayan, Ganon. yung write to paragraph. Yun yung i-illustrate nyo. 2 paragraph yung ating magiging settings niyan. Ano? So, do this on your activity sheet or answer sheet. Kung hindi ka siya, o pwede ding dun sa papel nyo ilagay. Tapos i-staple nyo, i-paste nyo na lang yung papel na pinagsagutan nyo nito. Okay, so next, propose solution. Ano kaya yung solution na pwede natin gawin para mapigilan o hindi na lalong lumala yung environmental problem na pinili nyo? Okay, so halimbawa, pinili nyo ay air pollution. So ano yung solution na pwede nyong gawin o pwede nyong sabihin para hindi na lalong lumala yung air pollution dito sa ating lugar? So ganun. Okay, malinaw ba dyan? Sa learning task Opo. 3? Opo. Opo, sir. Okay po. So, move on na tayo sa learning task 4. So, gagawin nyo itong activity. So, do the activity below. Kung halimbawa, magkapit-bahay naman kayo. Halimbawa nga, si Ira at si Ara. Nasa isang bahay sila ngayon, magkasama. So, pwede nyo gawin na lang yan ng isang activity na lang. Okay? Kung may kapit-bahay kayo na grade 9 din, tapos gagawin ito, so pwedeng magkakasama kayo. So, pwede din na ang inyong gawin para hindi na isa-isa yung gagawin. Kasi medyo matagal din yung paggagawa nito. Kung isa-isa kayo, o kung wala naman talaga kayong kasama, di pwedeng solo kayo dito. Okay. So, Sir, pwede naman po itong next week na gawin, no? pwede yan. Pwede yan next week. Kasi next week nyo pa naman ipapasa yan. Okay. Okay. So, can you undo water pollution? Yung title ng activity. Okay. So, materials. So, nakalagay na din dyan yung mga materials na gagamitin nyo. So, ito naman ay nasa bahay lang din. Makukuha lang din natin to sa ating mga household. Okay. Sir, paano po dun sa yun sa vegetable oil, kahit hindi vegetable oil na ang gamitin? Yung coconut oil, pwede na din yan. Yung ginagamit Pwede na natin din po. pag piprito, Naluto. pwede na yun. Mas okay nga kung ang gagamitin natin yung nagamit na yung medyo maitim na yung oil. Para mas makikita natin kung ano ba yung mangyayari kapag ginawa natin yung activity. Okay, so ito yung procedure. Pour oil and all the trash in a bucket of water. So lahat ng nakalagay dyan, lahat ng trash na nilagay nyo, so ilalagay nyo siya sa isang bucket o isang palanggana. Kung walang palanggana, pwedeng balde. And then mix well. So yung number 3, try to remove all dirt with a tongs and strainer and scoop all the remaining dirt with your hands. So yun daw yung gagawin nyo. Pag nagawa nyo na yung 3 procedure na yan, so sasagutan yung guide questions. Okay, so read the guide questions na lang kapag ginagawa nyo na yung activity. Para mabilis yung ating feedbacking ngayon. Next, learning task number 5. Week 3 pa lang ito. Write a reflective journal on your health notebook. So, hindi na sa health notebook gagawin yan. Sa pad paper na lang. Para mas mabilis na maipasa. Kasi kapag notebook, masyadong dadami yung inyong ipapasa. Alam ko, sa December 11, yung module nyo na binigay sa inyo nung pinakauna, nung week 1, ay ibabalik nyo na sa December 11. Okay, yung module na quarter 1 ay ibabalik nyo na sa December 11. Okay, so ito yung situation na gagawa nyo na reflection. So, bills for an environmental cause.
So, ito yung scenario. Yes, Kayla. Sir, akala ko Ano, Kayla? Nagre-reconnect si Kayla. So, balikan natin yung question mamaya ni Kayla. Huwag na nga. Ano yun, Kayla? Ha? Sige, tanong. Ay, naku pa. Sir, akala ko po yung isang linggo, isang taon yung module. Ano lang yun? Quarter 1 pa lang yung module na binigay namin sa inyo. So, by Oo nga po. January, Ay, ibabalik na po agad. ibabalik na agad. Tapos, by January, ibang module na yung marireceive nyo. Quarter 2 na module na yung marireceive nyo. Eh di sir, kapag nakalimutan namin yung Kailan lesson po namin ibabalik mo? ngayong quarter 1, wala na kami babalikan. Kapag nakalimutan Na- na rin, Yung pong lesson. o pwede nyo siyang balikan doon sa PDF na pinasa ko sa inyo. Pwede Sige po sir. subject na wala, di itanong nyo dun sa subject picture. Kasi yung Sir, sa module nyo naman, nasa libro din na ibinigay ko sa inyo doon sa PDF. Yes, Ashley. Kailan po isa sa uli yung module? December Yung 11. Sir, di po Next face-to-face sa January? Friday. Ano yung Leia Jane? Hindi po face-to-face sa January? Hindi pa. Hindi pa Approve. pinapayagan ng face-to-face pa din sa January. Eh sir, ba't yung grade 10? Ay, Akala ko magpe-face to face sila. hindi papayagan yun ng DepEd. Hindi pa pwede. Pati nga senior high school hindi pa din pwede. Sige pa. Next, okay na? Learning task number 6. So week 3, to study the scenario. So na ito yung scenario na ibibigay sa inyo. Okay, so basahin nyo na lang kasi nasa module nyo din naman yan. And then, dito sa panghuling sentence, draw emotion or any reaction along each circle that signify your roles to help solve this environmental issue. Ano, so ibig sabihin dito sa bawat bilog na ito, magdo-drawing kayo ng emoticons. Ano? Pagkatapos ng Pati tayo dyan, drawing na naman. Sir, basta yung mga happy face lang. ganun yung mga emoticons. Happy face, sad face, angry face. So ganun yung mga Eh, paano emoticons. pag wala? Ay, wala. Okay na po. And then, after nyo gawin tong diagram na ito, so answer ulit ng guide question. Okay. Malinaw ba dyan sa learning task number 6? Opo. Ayos na sir. Okay, so dito tayo sa learning task number 7, multiple choices. So ito yung assessment sa inyo sa week 3. So yan ay multiple choices number 1 hanggang 10. Okay, so tapos na tayo sa week 3. So week 4 naman tayo. So dito naman sa week 4, topic niyan is effect of environmental issues on people's health. So kung sa week 3 pinag-aralan natin ano-ano ba yung mga environmental health na pwedeng mangyari sa atin, environmental issues or problem na pwedeng nangyayari sa atin. So ngayon sa week 4, ano naman yung magiging epekto nito sa ating kalusugan? Yung mga environmental problem na yan. Okay. Learning task number 1. So siguro alam niyo itong kanta na ito. Sino may alam niyang kanta na ito? So masdan mo ang kapaligiran or Apo kapaligiran Hiking Society. by Asin. And okay, inunod ng Asin pa. Apo Hiking Society. Tama. Music nila yan. Okay, so paano? Sino may alam ng kanta na yan? Alam mo yan sir, napatugtog na yan dati. Alam mo yan, Kayla? Opo. Kantahin mo nga kung alam mo. Ala. Ito lang. Yan, totoo sir? Oo, itong unang part 1 lang. Ayan, ito lang. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pagunlad at malayo-layo na rin ang ating narating.
Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat. Dati kulay asul, ngayon naging itim. Ay, sige, sir. Palakpakan naman natin si Kayla. Ay, Mili, palakpakan natin si Kayla. Ayan, so yun yung kapaligiran. Thank you, Kayla, sa pagkanta, ha. So, kung gusto nyo na basahin o gusto nyo kakantahin nyo yung Masdan Mo Ang Kapaligiran by Asin, sasagutan nyo yung title, guide question. Okay, so dito sa learning task number 1, sa week 4, meron ulit tayong 3 guide question. Okay, so pwede nyo yung sagutan habang kinakanta nyo or pwede nyo siyang sagutan habang nakikinig kayo ng kanta na yan. Pwede nyo siyang i-search sa YouTube. Meron yan sa YouTube. Sir, Yes, Rain. sir, may tanong po ako dun sa guide question. Okay. Ano po, ang isasagot po dun ay Tagalog or English? Sige, pwedeng English, pwedeng Tagalog. Kasi Tagalog nga naman yung kanta. Ano? So, pwedeng yung Tagalog din yung inyong isagot. Ala, English. Sige po, Pero salamat kung po. kaya nyo na English, English na ang sagot. Sige po, okay. salamat po. Okay. Next. Learning task number 2. So, ito yung tinatanong, kinat sa akin kahapon ni Ara. Ano kung gagawa daw ng, kahapon nga ba yan, Ara? Hindi pa po. Hindi. Kailan mo nga tinanong sa akin to kahapon ba ng isang araw? Ano pong sabi niyo, sir? Kung kailan mo tinanong sa akin to kung kailan gagawa ng terrarium? Kahapon ba? Kahapon Isang po. araw? Kahapon. Hindi pa po. Ayan, learning task number 2, Mali ng egg. week 4. Ano gagawa kayo ng rainforest terrarium in a jar? Ano, pwede ding ano, kung may kasama kayong gumawa niyan, pwede din. Ano, para share kayo sa paggagawa. Pero hindi ko ina-advise na gumala kayo o pumunta kayo sa bahay ng mga classmate nyo, ha? Halimbawa, wala kung Sir, gagawa po talaga niyan? oo, kung magkapit-bahay lang kayo. Halimbawa, si Roxanne at si Mike, o magkapit-bahay lang. So, pwedeng mag-share sila ng paggagawa ng terrarium. Ano ba yung terrarium? Ha, ano yung terrarium? Para aquarium. Ano yung terrarium? Sir, yung halimbawa sa jar, maglalagay ng ng mga halaman, tapos mga lumot, parang gagawa ng forest dun sa parang aquarium, ganon. Ayan, tama. Ano, parang aquarium siya. Pero yung aquarium kasi meron siyang tubig. Ano dito sa Yung may saray terrarium? pang, Wala siya. ano nga tawag doon? Ano yun? Kailan? Yung pong yung plants na nakatira sa lupa. Nalimutan ko. Plantita? Hindi po. Ano nga tawag doon? Nalimutan ko, saray. Okay. Ano, yun parang ang setup niya para siyang aquarium pero wala siyang tubig. Kaya tinawag na terrarium kasi mga lumot at mga halaman yun na andun sa terrarium na gagawin nyo. Hindi nyo siya lalagyan ng isda. Okay. So, ito yung materials nyo. So, basahin nyo na lang din sa inyong Yun, naalala ko na pala, sir. ano yun? Terrestrial plants. Okay, so itong procedure, naandyan lang din siya. And then, dun din sa sa learning task 2 nung week 3, picturean nyo habang ginagawa siya. Pati itong terrarium, pagkatapos nyo gawin o habang ginagawa nyo siya, pipicturean nyo, tapos isend nyo sa akin. Okay ba yun? Maliwanag ba yun, Ashley? Nawala. Opo, sir. Okay. Thumbs up na lang kung maliwanag, ha? Dun sa, kung naintindihan yung aking direction dito. And then, pagkatapos nyo gawin yung terrarium, syempre, may sasagutan kayo na guide question. Hindi nyo lang siya basta gagawin. Kasi ito yung activity na yan, kada activity ay may guide question talaga kayong gagawin para makita yung observational skills nyo dun sa activity na ginagawa nyo. Okay. Ayan, science. Yes, Kayla. Wala po. Okay, learning task number 3. So, itong learning task number 3, katulad lang din dun sa learning task number 3 ng week 3. So, pero dito, ang gagawin nyo is decide one environmental issues that greatly affect people's health
during this time of pandemic. So, mag-iisip kayo, ano ba yung naging pinakang affect sa people health ngayong pandemic? Yung mismong COVID ba? Yung kagutuman ba? So, Sir, doon isipin po nyo. sa illustration, drawing na po talaga yan. Dyan sa illustration, drawing na yan. Okay. Okay po. So, ganun din. So, environmental issue, ano yung effect niya sa kalusugan ng tao, i-illustrate niyo dito, the drawing, and then, position or reaction on the effects of issue on people's health. Dito, reflection niyo o yung reaction, bakit ganun ba? Bakit ganun yung nag-e-epekto na environmental issue na yun sa ating kalusugan? Okay, so malinaw ba dyan sa learning task number 3? Okay, so learning task number 4. This is the assessment ulit, sa week 4. So, multiple choices, 1 to 5. Okay, learning task number 5, reflection. So, siguro naman sa lahat ng subject mayroong ganito. So, I understand that. So, ano daw yung naintindihan nyo dito sa module na sa week 4 natin, and then ano daw yung na-realize nyo dun, nung napag-aralan nyo yung week 4 na activity natin, na lesson natin. Okay, so ito ay self-reflection nyo. Next, weeks 5 to 6. So ways to prevent and manage environmental issues yan, environmental issues or problems. So kung nalaman na natin ano ba yung magiging sanhi o epekto sa kalusugan ng mga environmental problems sa week 4, sa week 5 naman, malalaman natin ano ba yung pwede natin gawin para ma-prevent o ma-manage natin yung mga environmental problems na ating pinag-aralan. So, learning task number 1. So, parang yung sa learning task number 3 din, learning task number 3 nung week 3 at week 4. So, dito lang gagawin nyo, develop a simple step that will enhance your creative thinking skill by suggesting different ways to prevent environmental health issue. So, halimbawa ulit, pinili nyo yung deforestation. So, ano ba yung program or activities na pwede nyong gawin para ma-solve yung problema na yan? So, halimbawa, tree planting. So, and then, step procedure to prevent the problem. So, iisip din kayo na step para ma-prevent o para iwasan yung problema na yan. Hindi siya magtuloy-tuloy. So, yun yung learning task number 1 sa week 5 to 6. So, mabilis lang. Pwede nyo ang kopyahin na lang yung nasa week 3 nyo na learning task 3 Tapos ilalagay nyo na lang dito sa learning task number 1. Kasi parehas lang naman na hinahanap. So, dito lang may steps and procedure para ma-prevent yung problem na yan. Okay, next. Maliwanag yan sa learning task number 1. Yan, may bagong dating ulit tayo. Hi, Mike and Mikaela. Mikaela. Mike plus Kyla equals Mikaela. Ayan. Totoo naman ako. Mike? Okay ba yan? Okay daw, sabi na. Kanina pa kaya, sir, nandyan si Mikaela. Ngayon ko lang nakita eh. Kasi Kyla ng Kyla ang akin nakikita. Ala. Okay, learning task number 3. Walang learning task number 2. Nakaligtas kayo ng isang learning task. So based on what you have read in the lesson, read each guide question carefully. Write 2 sentences, reaction in each following guide question. Write your answer in your answer sheet. Kung hindi kaya sa answer sheet, sa papel na lang magsagot. Guide question 1. So dalawa lang yan, isa lang yan. Nagkadoble lang ng lagay yung gumawa ng module, pero pares lang yung 1. Dito tayo sa baba para mas mabilis. So, are there barangay ordinances that are implemented in your community that help to prevent environmental health issues? Meron daw ba sa barangay nyo
So, ilalagay nyo kung ano yun. Kung ano-ano yung ordinances na yon. So, halimbawa, yung tapat mo, linis mo. O sa malinaw, anong meron sa environmental health issues? Ano yung ordinance dyan? Ara. Sir, yung ano, naglilinis ng ilog para sa Manila Bay. Manila Bay Cleanup Drive. Okay? So, buong ano yan, buong nagkaroon yan, meron. Ano? Sa ano pa? Sa Kanluran, rain. Sir, yung Wala. nag-aatag kapag ano ba yun? Kapag simula yata ng buwan O buwan ng atag. Ano? Buwan ng bayanihan. Okay, so meron din. Next. Saan pa? Sir, Barangay. sir, yung sa barangay ba? Oh, sa barangay. Kailan? Yung pong ano, nung trip, yung parang planting nila, yung sa garden, Yung sa yung bawat purok. Yung sa Opo. bawat pulok, merong ginagawa sila na pagtatanim ng mga gulay at halaman. Next, sa Sinipian, Mikaela. Ay, nawala si Mikaela. Okay, so balikan natin mamaya si Mikaela. Next, guide question number 2. What are these ordinances being implemented in your community? So, ano daw yun? Do you think there are lessons to learn from nature? So, dito sa 3, may mga matututunan ba kayo sa ating kapaligiran? And then 4, some of your stuff things can be recycled. And then, what are your suggestions to minimize or prevent environmental health issues? Guide question number 5. Okay, so, may question pa ba tungkol sa learning task 3 ng week 5 to 6? Okay, so mukhang wala na. And then, learning task number 4, multiple choices. Ano? So, dito for number 1 and 2, ito yung inyong choices. So, basahin mabuti yung question, ha? So, yan ay 1 to 5 din. Ay, 1 to 10. Okay. So, ito week, ano na to? Wala nakalagay. Siya ay week 7 to 7 8. to 8. Ayan, To 8. last week na ano. So, yan na yung huli niyong gagawin sa health ngayong quarter. So, week Haba 7 naman, to 8. sir. Week 7 to 8, yan, parehas lang din. Ano? So, kung gusto nyo mula week 3, isa lang yung environmental problem na ilalagay nyo. And then, mag-search kayo, ano ba yung background ng problem na yan. Ibig sabihin ng background, yung pinanggalingan o yung pinakang cause ng problem na inilagay nyo. Okay. So, may bago ulit tayong dating. Si Aimee. Hi, Aimee. Ako nagpasa na lang dyan. Po. Wala lang. Hi lang. Next. Nandito. Yun yung learning task Basta number nandito 1. yun. Bakit? Okay. Learning task number 2. So, kung hindi kasya ito sa ating answer sheet, so pwedeng sa papel nyo na lang ito sagutan. Develop an action plan to suggest strategies that will solve your identified environmental problems. Okay, so yan din ano, kung ano yung environmental problem na sinulat nyo yung una, ganun na lang din ang inyong gawin para iisa na yung environmental problem na gagawin nyo. Okay, so title. What is the title of your study? So, for example, ano ang epekto ng, what is the effect of deforestation in Barangay Silangan, Lasaan, Nagkarlan, Laguna? So, yun yung title. Ano kailangan may place yun? Para ano? Para Sir, ano po? What is the title of your study? So, example, effects of deforestation in Barangay Silangan, Lasaan, Nagkarlan, Laguna. So, para malaman natin yung place na ating pag-aaralan. Next, what do you want to happen? Ano yung gusto nyong mangyari? So, dito sa goal nyo, halimbawa, gusto nyong malaman ano ba yung magiging epekto ng deforestation dito sa ating barangay.
So, yung goal nyo. Next, how will it happen? So, ano yung action na gagawin nyo? So, paano mangyayari daw yun? And then, benefits. What positive outcomes do you expect? Ano yung magiging epekto nito kapag nagawa natin yung goals nyo and yung action na gagawin nyo? And then, evaluation. How do you know when it is complete? So, paano nyo malalaman na yung title or yung action plan na ginawa nyo ay kompleto? Okay, so halimbawa, ang gusto nyo naman ay epekto ng bayanihan. Sir, pwede English or Tagalog? Pwede, sige. Effect of bayanihan in barangay Sinipian. So, ano yung gusto nyo mangyari? So, syempre, kapag may bayanihan, tuwing kada buwan ng bayanihan, so, ano mangyayari? Lilinis ang paligid. So, paano daw ito mangyayari? So, ikaw mismo, kailangan mong sumali o sumama dun sa pagbabayanihan na yon. So, what positive outcomes do you expect? So, mas madaming nagbabayanihan, mas lilinis ang kapaligiran. So, how do you know when it is complete? So, hindi mo pa malalaman kasi buwanan yung bayanihan na yan. So, malalaman mo yan kapag madami na talaga yung sumasali. And then, kapag malinis na talaga yung barangay. And then, nagtutulungan pa rin sila para mapanatili ang kalinisan ng barangay. Hindi yung pagkatapos ng bayanihan ay yung mga tao ay nagkakalat na ulit ng mga basura doon sa pinaglinisan. Okay, so yun yung learning task number 2. So, an action plan. Okay, maliwanag ba dyan? Question sa learning task number 2. Okay na? Wala na, sir. Wala na po. Okay, learning task number 3. So, yan yung pinakang huling gagawin nyo, reflection. So, ano daw yung naintindihan nyo sa pinag-aralan nyo sa week 7 to 8? And then, ano daw yung na-realize nyo nung matapos pag-aralan yung week 7 to 8? Okay, so dito sa last na page niyan, may nakalagay ng mga references na pwede nyo ding tingnan. At pinagkuhanan niyang mga modules, mga content ng modules na ibinigay namin sa inyo. And then, ayan, yung last page ng health. So, bali next week, next year, sa January, second grading na modules ang aming ibibigay. Sir, ready pag natapos na po sa wala nang pasok. Saan? Next week. Wala. Opo. Hindi na magbibigay ng answer sheet. Hanggang January na. Salamat. Pero kami meron pa din. Yung mga teacher, meron pa din pasok na. Siyempre, sir, di pa kayo tapos mag-check eh. Pati may inset kami. May mga seminars kami yung gagawin. Sasalihan para dun sa mga bagong modules na ibibigay sa inyo. Okay, so maliwanag na. Okay na ba yan sa health? Po. Question. Bago tayo pumunta sa music. Yes, Ashley. Skip po yung yun. Di ba pagkatapos mo yung first quarter po, ang second quarter po sa January po, pero skip po yung lahat ng December. Alin? Di ba sa isang Friday po ipapasa na po lahat ng ng quarter 1. Tapos ang i-release po January na po. Skip po talaga lahat ng December. Ipapasa na lahat ng sagot? Opo. Pati po sa sa December 11, yung mga naiwan nyo na hindi nyo pa nasagutan nung una, kailangan ipapasa na lahat yan sa Kasi gagawaan na yun ng grade mula 12 hanggang 19 hanggang 25, ganun, gawaan na yung grade. And then, wala naman po mga summative, no? Depende sa teacher kung magbibigay sila ng summative. Kayo po, wala na kayo summative, no? Hindi ako magpapasummative sa MAPE. Kasi yung Salamat. Kung nakompleto nyo yung mga learning tasks na ginawa, so yun na yung magiging basehan ng grade na bibigay ko sa inyo. Lahat ng learning tasks. Music, arts, PE, at health. Okay po. Question pa?
Ayan na po, sir. Wait lang, i-open ko lang yung sa music. Sir, tapos na po ba tayo sa art at saka sa PE? Tapos na yan, yung alts at PE. Dito na lang po talagang dalawa. Ah. Week, ano na tayo sa music. Yung nasa answer 4 to sheet na 5. binigay ko sa inyo. 4 to 5 po. Wait lang ha. Hanapin ko. Yan, share ko lang ulit yung sa music. Week 4 to 5. Loading task number 1. So musical improvisation was basically applied with the Western classical music. Identify some of important terminologies with the musical improvisation described below. Okay, so identification yan. Ano? So, kapag sinabing improvisation, ano ibig sabihin nun? Mag-i-improve. Nag-i-improvise ng mga musical Gamit. instrument. Ano, halimbawa, wala kayong gong o wala kayong drum sa room. Parang sa substitute. Yung table ni sir, table ni ma'am, yun yung gagawin yung drum. So parang yung magiging improvisation na tinatawag. So kada terminologies diyan, hanapin niyo siya. Saan niyo siya makikita? So pwedeng dun sa week 1 to 3 or pwedeng dito sa week 4 to 5. So hanapin niyo siya dun sa module. Numbers 1 to 10 yan. Sa modules nyo ay sa answer sheet nyo, dito nyo siya isasagutan. Ano dyan sa learning task number 1. Next, learning task number 2. So read and understand each item carefully. Ang hirap sa music, puro identification kasi So hanapin nyo talaga. So mas maganda itong identification kasi babasahin nyo talaga yung mga articles na kasama dun sa bawat module. Kasi hanapin nyo yung sagot. Okay, so learning task number 2, ipi-fill the missing word or phrase to make the idea complete. So saan nyo siya mahanap? So dito nyo siya mahanap sa page 29 hanggang 32. So doon nyo mahanap yung sagot sa learning task 2. May tanong ba sa learning task 2? Okay, learning task 3. Read and understand each item carefully. Identify the following correct ideas with yes. Yes, Kayla. Then no, if it's not. Write your answer on the answer sheet. Yes or no lang yung isasagot dyan sa learning task number 3. And then, learning task number 4, reflection din yan. So, take time to think and reflect about the whole lesson and answer these 3 to 1 statements. Things you learned, things you find interesting, questions you still have. So, tungkol yan sa week 4 to 5 yung inyong i-reflect. Okay, next. Last week na din. Weeks 6 to 8. 6 to 8. Learning task number 1. So classify the following word or phrases to which period it belongs. Copy the table below and answer on your answer sheet or your activity notebook. So may nakalagay naman din na answer sheet. So dito kayo sasagot. So meron tayong 10. Meron tayong ilang items yan? 12. Meron tayong 12 na places na pamimilian. So ang gagawin nyo, ika-classify nyo siya. Halimbawa, madrigal. Saan yung madrigal? Medieval ba siya? Renaissance? Or Baroque? Saan siya? Week 1 yan. Nasa week 1 yan. Renaissance po. Nasaan?
License po. Nasa Renaissance. Renaissance Music. Okay, so ganun yung gagawin niyo. Classify niyo lang siya. Next. Learning task 2. Oh, ang bilis din na learning task niyan. True or false. So, babasahin niyo yung statement and then sasagutan niyo siya kung siya ba ay totoo or hindi yung sinasabi sa bawat statement. Next. Learning task number 3. Read carefully the following question. Write your answers in the separate sheet of paper. So, after listening with the suggested music, were you able to identify vocal from instrumental music? So, asan kaya yung suggested music na nakalagay dyan? Suggested music po, sir. Narinig ba ako? Narinig ako? Opo, sir. Okay, so sa suggested music, mamimili na lang kayo dito sa sa Isa. letter B. So dito kayo sa letter B, hahanap ng music. Listen to any popular medieval, Renaissance, and Baroque music. Kayo na yung bahala kung saan kayo, kung anong pipiliin nyo dyan. So pwede daw siyang a cappella. Kapag sinabi ng a cappella, ano yun? Without a company. Walang music na kasama. Pero mas maganda yung music, mayroon siyang music na kasama kasi yun yung itatanong sa number 1. So, ma-identify nyo daw ba yung vocal from instrumental music and paano? Pangalawa, what is the difference between instrumental and vocal music? Ano daw yung pinagkaiba ng instrumental? Siyempre, nung grade 8 tayo na ipaliwanag ko na sa inyo mabuti yung dalawang pagkakaiba ng instrumental and vocal music. Vocal music. What are the different types of instrumental music presented? Doon sa music na pakikinggan nyo. Okay, so next, letter B. Pwede din yung ginamit yun ng music kanina doon sa letter A, ito na din yung gamitin nyo sa letter B. So, listen to the popular medieval, Renaissance, and Baroque music. Study and perform it in a cappella or with any accompaniment. Can be improvised or music instrument. Let your family members watch and grade your performance with the rubric below. So yung family member nyo ang mag-grade doon sa kakantahin or a cappella na inyong kakantahin. Okay? Yan, sir. Paano po yun? Paano po yung parang video? Video po kayo or hindi na i-video. Re-record. Oo. Ayan. Para po i-record. Binigay ko sa inyo yung Rubrics. yung rubrics na dun, wala pala dito sa sa answer sheet. So tingnan niyo na lang dun sa mode. Sir, nasa answer sheet din po. Sa learning task number 4 yun. Ano po ba yung inaano nyo? Learning task 3? Oo. Ayan, pwede din dito sa yun na din yung gawin nyo. Parehas lang pala yung A at yung B at yung learning task 4. So dito nyo natingnan yung inyong rubric. And then habang kumakanta kayo, papagradean nyo yung pagkanta nyo sa isang family member o sa mga family member nyo. Isulat nyo na lang dito sa gilid yung inyong score. Choreography, timing and basic rhythm, posture, and mastery. So yun yung sa learning task number 4. Sir, paano kapag binabaan kami ng grade ng family member? Obo. Kaya galingan nyo. Kung magaling naman ang inyong ginawang performance. Madaya si mama. Di ba? And then, kailangan may pirma yung kung sino naging judge dun sa inyong
performance, kailangan pipirmahan yung grade, ha? Para makita ko na yun talaga ang magiging score nyo. Sir, pwede mo magkapatid pong kumanta. Pwedeng Kapatid. O, pwede. Kapatid po. Basta part ng family nyo yung mag-grade sa inyo. Okay, learning task number 5. Listen to different music performance of different period. Medieval, Renaissance, and Baroque. And answer the following question. What can you say about the performance? Which performance fits in your taste in music Sir, and why? sir, Yes, Kailan. doon po sa learning task 5, di ba po yung tanong sa number 1, what can you say about the performance? Ano po, parang i-describe namin lahat ng performance ng medieval, Renaissance at Baroque na napanood namin o pipili lang po kami ng isa na i-describe namin? Pipili lang kayo ng isa. Halimbawa, medieval yung pinili nyo, maghahanap kayo ng music performance. Mas maganda kung meron siyang live performance para mas makita nyo yung kanyang ginagawa dun sa performance ng music na yun. And then, i-describe nyo ano yung masasabi nyo dun sa performance na ginawa niya. Magaling ba? So, kayo yung bahalang mag-describe nun. Depende dun sa napanood nyo. Doon po sa number 2. So, number 2, kung yung performance daw ba na yon ay gusto nyo. Gusto nyo yung music na yon. Halimbawa, na gusto nyo mabuti talaga yung music. So, Hindi sir, isa lang po ang papanoodin namin. Isang music lang, isang performance lang. Okay po. Isusulat nyo kung ano yung title ng performance na inyong pinanood. Sige po. Okay, so learning task number 6, watch from one instrumental vocal music of medieval, Renaissance, and Baroque period from YouTube. Example, ayan yung binigyan na kayo ng mga example. Pwedeng dyan na din kayo mamili. Concerto, cantata, or oratorio. Oratorio. Together with friends or family members, create a mini concert singing and performing music with or without improvised musical accompaniment. Ask a friend or neighbor to rate your performance. So, ayan. Paano po yun, sir? Ano yun? Parang i-relate din, tapos pipirma din. Dito sa learning task number 6, magbibideo kayo and then isi-send nyo sa akin. Ako ang magre-rate. So, ganito ang gawin nyo. Pwede nyo sa learning task number 4, yun na yung inyong i-video, tapos i-send sa akin. Pero, may grade pa din na mga gagaling sa ating mga family member o sa ating mga friends. Tapos dito sa learning task number 6, sa akin mismo manggagaling yung grade tungkol dun sa ginawa nyong mini concert o pagkanta ng medieval, Renaissance, and Baroque period music. Sir, pwede pong audio na lang? Huwag na pong video, audio na lang. Sige, nga po, kakanta na lang. Audio na lang. Sige. Pwede. Sige po, thank you po. Sir, paano kapag mababa talaga magbigay? Para po pag mababa talaga magbigay ng score, di ba? Yung mag-rate. Galingan mo. Ang daya ng guys. Magbubukas ka ng pinggan para taasan yung rate sa'yo. Bago perform, magbubukas. Ang daya. Okay, so tapos na din tayo sa Music. Okay, so week 6 to 8 na kasi yun. So stop share ko na. Any questions? May tanong po dun sa feedback natin ngayong araw. Ito ay Wala po pala. Ay hindi online class, ha? Online feedbacking lang ito. Okay, tanong. Naotokara ko. Kayla? Wala na po. Roxanne? Wala na po. Ira and Ara? Open cam Sir, na paulit ulit tayo. na yung isa-send sa inyo. Open cam na ulit tayo. Ala, sir! May sinasabi pa ako. Oo nga. 4 or 5. Open cam habang may sinasabi. Sir, nasira camera ko. Nasira. Wala na. Ira lang and Ara, dun sa learning task number 6 na music, ibibidyo nyo yung performance. O kaya, sige, okay lang na vocals na lang muna.
pwede nyo sa learning task number 3, yun na lang din yung isend nyo sa, number 4, di ba, gigilan kayo din ng inyong family member. So, pwedeng yun na lang din ang inyong isend, videohan, at isend sa akin. Hanapin mo yung webcam. Nasaan? Okay. Kanta, sir, kanta? Oo, kanta na nanggaling sa medieval, Renaissance, and Baroque period. Okay, Sir, open yung cam na. pwede yung mga kanta pang simbahan. Oh, kung pwede yun, kung siya ay sa medieval o Renaissance or Baroque period. Tanong mo nga kay mama. Open cam na lahat para sa picture taking. Webcam. Pag-open cam, nakahap lang tayo, dali. Ira and Ara. Nag-ano na Ara, diba? Ayun, nakangit. Ira and Ara. Pwede kayo mag-open din ng ng mic nyo ha, para makamusta nyo yung isa't isa. Ha, pwede. Pwede na. Sir, hindi ko talaga mahanap yung webcam. O sige, okay lang. Kita mo naman kami, ano? Apo. Mike and Ivy. Ivy. Oo, nakasalamin na si Ira. Ayan, picture taking muna tayo. Ira and Ara, para makita kayo bilit. Father, yung nakikita namin. Oo nga. Hindi kayo kita sa camera, Ira and Ara. Okay. Ready? 1, 2, 3. Smile. Send ko lang sa JC. Isa pa. 1. Ay, ba't asan si Ara? Timey, Mike. One, 2, 3. Si Mike. Okay, may question pa ba? Any question tungkol sa feedbacking natin ngayon? Pwede nyo pa rin naman akong i-chat. Ha? Kung may mga question kayo, pwede nyo pa rin akong i-chat. Okay, so kung wala na, pray na tayo. Ira, lead the prayer, closing prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Ayan, so ito yung last natin na meeting ngayong quarter. Kasi naibigay ko na naman sa inyo ang gagawin sa music. So para hindi na kayo maabalan sa next Thursday, para magawa niyo na yung mga pinapagawa sa inyo. So hindi na tayo mag-meet next week. Okay, so pero pwede niyo pa rin naman akong i-chat o tawagan sa Messenger kapag may katanungan kayo. Okay, so maraming salamat sa lahat ng mga umattend. Salamat sa Siyam, sa 10 umattend sa ating online feedbacking ngayong araw. So, goodbye at thank you sa inyo. Thank you din Thank you po. po, sir. Sir. Sa next meeting ulit natin. Kita-kita ulit tayo sa next meeting.